Welcome back to my channel! Ang shock nyo ba ay nagtatagas? Hindi naglalaro? Sobrang lambot? Matagtag na? Tipong nananakit na yung likod at balakang nyo kapag kayo ay nagja-drive? Solusyonan natin yan. Pero bago yan guys, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko, dagdag ka naman na, magkakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang magbayad sa iba. Dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ito na nga tayo guys. Si Kuyang Wave 110, yun ang iniinda niya. Sumasakit na daw yung likod at saka yung balakang niya kapag siya ay nagda-drive. Dahil nga sa ganun nararanasan niya. So, pagkapag gano'n na guys, sinyales na yon, napalitan na yung shock. Pero, paano nga ba ginagawa yung pagpalit ng shock? Siyempre, unang-una, kakalasin muna natin guys, yung mismong flarings niya. Ngayon, pagka nagtakbaklas po kayo ng flarings, kailangan maging maingat po kayo kasi baka mamaya, mabasag nyo yan. Problema yon. Kaya habang nagbabaklas ng flarings si mekaniko, alamin muna natin guys, ano nga ba yung shock? Ang shock po ay yung siyang nagkokonekta ng chassis at saka ng swing arm na may dalawang function. Una ay para sumuporta sa bigat ng likurang bahagi ng motor na may buwan softening spring. Pangalawa ay siya yung nagkokontrol ng up and down oscillations of the suspension by providing damping. Kailangan ng shock para masarap yung pagbiyahe nyo. Okay? Kagaya na nabanggit ko kanina, ito yung dahilan kung bakit nagbabounce yung motor natin pagka once na nagdadrive tayo. So, ngayon ay alamin natin ano nga ba yung mga kadahilanan o kaya paano nga natin malalaman kung may sira na nga ba yung shock. Unang-una ay malalaman natin pagka hindi na siya nagbabounce ng maayos. Okay? Dapat kasi ay nagbibigay ito ng komportableng pagbiyahe, di ba? So, pangalawa, siguro hindi lang napapansin ng ibang mga riders pero may epekto din po ito sa ating pagbe-brake. Okay? O yung pagbe-breno. Pangatlo, ay mayroong epekto rin ito sa ating gulong. Bakit? Pag kami mapapansin nyo sa gulong ay parang tagilid, hindi pantay yung pudpud. Ganon, may connection din siya. Sa pagpapreno ay parang lumilihis. Ganon. At madalas, ito yung pinakamadalas na napapansin natin. Yung shock po ay may tagas. May magtatanong, bakit at paano nangyari yun? Ibig sabihin po nun, yung oil seal niya ay putok na. Kaya lumalabas na yung mismong oil na kung saan yung oil yung nagkocontrol sa rebound ng shock. Okay? Kaya yung iba sasabihin, yung shock ko hindi na naglalaro ng maayos. Tapos sasabihin naman ng iba, sobrang malambot na daw. Kaya yun, minsan matagtag na. At saka yung spring nga din pala guys, minsan babali din po yun. So, gaya nito, tingnan nyo guys, putol diba? Ayan yun. So sa pagkakabit ng shock guys, tatanggalin lang po yung dalawang tornilyo taas baba. Tapos, ganun lang. Tapos ililipat na natin kakabit na natin yung bagong shock kagaya ng ginagawa ni mekaniko po. Ayan. So, kita nyo po. Ayan. Sa motor na ito guys, dalawa po yung shock natin. So, kabilaan po yan. Isang kanan, isang kaliwa. Kasi pagdating sa shock guys, may dalawa tayong klase. Yung una ay ito yung tinatawag na twin tube shock at yung pangalawa ay yung monotube shock. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Una, yun yung sa dalawahan po. Kasi may mga motor po talaga nakadesign na dalawahan yung shock. Pero may mga motor din na nakadesign sa isahan shock lang. Ano yung mga example natin ng twin tube shock? Kagaya niyan, Wave 110, Wave 100, XRM, Wave 125, Shogun, Smash, Alpha, Vega, Barako din, RS100, NMAX, Aerox, Novo. O, diba? Ang dami nila. Pagdating naman sa mono, ang sample naman nila ay yung Raider 150, Bang Fury, SkyDrive, Mio Sporty, Mio Soul, M3, Honda Click, Honda Beat, CRF 150, mga scooters kadalasan, pero hindi lahat, okay? May magtatanong niyan guys kung kadalasan gaano nga ba katagal yung itinatagal ng isang shock. Kadalasan po ay 3 years, pero swerte kasi pag kami siya mayroong mas tumatagal pa diyan, di ba? So kung mas matagal yung serbisyo ng shock nyo, di mas mabuti, mas tipid, di ba? Lalo na sa panahon ngayon guys, ang hirap ng pera, di ba guys? So habang maayos pa yung function ng shock nyo, sige lang, sulitin nyo. Ganun lang yun, di ba guys? Ay bago ko nga pala makalimutan guys, isa pa sa paraan ko para malaman nyo kung sira ba yung shock nyo,
hawakan nyo yung spring at saka yung katawan niya. Alug-alugin nyo ng konti. Pag yan, gumalaw, umiikot, ibig sabihin talaga yan, sira yan. So, yun pa yung isa sa mga basehan. Dinagdag ko lang guys kasi nakalimutan ko eh. So, yun guys, pagka naikabit na natin yung mga shock, ibabalik na rin natin yung mga flarings niya. Gaya ng pagkalas, dapat yung pagbalik ay maging maingat din kasi mamaya baka yung mga panlock niya maputol. So, mangyayari yan, magta-tie wrap kayo yan. O yung strap, yan, ganon. Pero mas maganda, maingat talaga. Ano po? Sa shock naman guys, ay may iba tayong sizes niyan. So, may tinatawag na lowered, or semi-lowered, or standard size, ganon. So, pag lowered, po pwedeng 280 mm lang yun po yan. So, medyo mababa talaga siya. So, pwede ring may 300 mm po niyan, may 310, 340, may 330 pa nga, ganon. Pero kadalasan, nasa 340 or 330 yung standard size. Yung iba po kasi guys, kahit na maayos pa yung shock, ayaw nila ng standard size kasi hindi daw po inaabot ng paa nila. So, okay din naman po yun. So, pwede tayo sa medyo mababa ng konti. Ay, maiksi pala ng konti, yung 280, pwede na yun. Siguro, abot-abot na yun ng paa nila. So, pero yung iba naman na may kahabaan po yung mga bias, yung mga legs, medyo mahaba. Siyempre, gusto nila yung medyo mahaba din. Ay, mataas din pala yung shock. Okay? Pagdating sa shock, guys, mayroon din pong mga shock na na-adjust yung lambot. Pwedeng patigasin nyo, pwede rin palambutin nyo. So, depende na lang po yun sa mismong magsasakay, di ba? Sa rider mismo, kung gusto niya medyo malambot lang or medyo may katigasan. Depende rin po yun sa bigat mismo ng sumasakay. Or kung lagi ba kayong may inaangkas or kung wala, yun, nakadepende po yun sa inyo. Okay? Kung lagi po kayong may angkas, mas maganda po yung medyo mahaba po yung shock nyo. Kasi kahit po medyo malaba kayo ng konti, hindi pa rin sasayad po yung motor ninyo. Diba? Pagka medyo maiksi kasi baka tumukod din. Mahirap din yun guys. Okay? Naintindihan nyo po ba? Tatanong din, ma'am, ano naman po yung parang baso-baso sa ibang shock? Okay? Guys, ito yung tinatawag natin gas filled shock absorber na kung saan ang pagkakaiba nito sa conventional shock ay may maliit na cylinder siya or canister na naka-attach doon sa taas na parte ng shock. Ayan. Ang cylinder na ito guys ay napapalooban nito ng maliit na amount ng nitrogen gas. Kaya tinatawag siyang gas filled shock absorber. Okay? Samantalang, yung sa conventional shock natin ay dumping oil naman or yung parang fluid ang nakapaloob doon sa mismong suspension. Ito yung parang tube-like structure na ang dumping oil ay sa loob ng tube na may piston para sa paggalaw ng pagtaas at pagbaba ng shock natin. Okay? Na nasa-seal siya ng airtight na oil seal. Ganun yun guys. Sa pagkakabit pa nga pala ng shock guys, kailangan din i-consider natin yung gulong. Kasi baka mamaya kabitan nyo ng shock na masyadong mataba, di ang mangyayari po niyan. Tapos yung gulong nyo masyado ring malapad. Ang mangyayari po niyan ay magkikis-kisan yun o magtatama. So, pangit din yun guys. So, kailangang balanse lang. So, sakto-sakto lang. Mapagulong, mapashock, ganon. Marami kasi dapat isaalang-alang guys. Hindi porque naisipan natin, salpak lang tayo ng salpak. Huwag ganon. Okay guys? So, ayan na nga po yung video natin sa ngayon guys. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito. Paki-like naman po at paki-comment para malaman ko naman po kung anong masasabi nyo at saka kung ano nasa sa loob ninyo tungkol sa video kong ito. Ano? And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi kayo sa mga bago nating videos pa. At para naman malaman nyo kung ano dapat gawin kapag nakaranas kayo ng kumakatas sa motor. Ay, tumatagas pala. So, panoorin nyo naman po yung susunod na videos. Laging tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayo nagmamahal sa atin na naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat po lagi tayo at maraming salamat. God bless!